Isa sa mga paborito kong mga santo sa Katolisismo ay si San Francisco ng Assisi, isang kahangahangang tao na ang buhay ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa napakaraming tao sa buong mundo. Ipinanganak 1181 sa Italia, anak ng mayamang mangangalakal, ngunit pinili ang napakaibang landas. Matapos maranasan ang isang dramatikong pagbabago, tinalikuran niya ang kayamanan ng kanyang pamilya at inialay ang kanyang sarili sa isang buhay ng kahirapan, kasimplihan, at pagmamahal sa kalikasan. Radikal na desisyong ito ang naglatag ng pundasyon para sa kanyang habambuhay na misyon na ipalaganap ang kapayapaan. Dahilan sa napaka-espesyal ng kanyang malalim na koneksyon sa kalikasan at mga hayop. Tiningnan niya ang lahat ng nilikha bilang isang salamin ng kagandahan ng Diyos, at kilala siya sa kanyang mahabaging pagtrato sa mga hayop. Kwentong paglalarawan ng kanyang pangaral sa mga ibon. Ayon sa alamat, tinawag niya silang kanyang mga kapatid na babae at pinaalalahanan silang purihin ang kanilang manlilikha. Ang natatanging ugnayang ito sa mga hayop ang dahilan kung bakit madalas siyang kinakatawan kasama nila, at siya rin ay naging patron saint ng mga hayop at ekolohiya. Mahalaga rin ang kontribusyon ni Francisco sa simbahang Katolika. Noong 1209, itinatag niya ang Order of Friars Minor na kilala rin bilang mga Fransiskano. Ang orden na ito ay nagbigay diin sa kahirapan at kababaang loob, isang matinding kaibahan sa karangyaan na madalas na nauugnay sa buhay relihiyon noong panahong iyon. Mabilis na dumami ang mga Fransiskano na ipinakalat ang mensahe ni Francisco ng pagmamahal, kapayapaan at kababaang loob sa buong Europa. Ang kanyang mga turo ay nag-udyok sa isang mas simpleng pamumuhay, hinihimok ang mga tao na bitawan ang mga material na pag-aari at ituon ang pansin sa espiritual na kayamanan na nagmumula sa malapit na relasyon sa Diyos. San Francisco Kilalang kilala si Francisco sa stigmata, ang mga himalang marka na kahawig ng mga sugat sa pagkakapako kay Kristo na lumitaw sa kanyang katawan. Ang fenomenong ito ay pinaniniwalaang nangyari sa isang pag-atras sa mga bundok ng Laverna noong 1224. Binibigyang diin nito ang kanyang malalim na debosyon kay Jesus at ang kanyang pagkakakilanlan sa pagdurusa ni Kristo. Pinalalim ng karanasang ito ang kanyang pag-unawa sa pagmamahal ni Jesus sa sangkatauhan at sariling misyon na ipamuhay ang pagmamahal. Panghuli, ang pamana ni Francisco ay patuloy na nabubuhay, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang mga tagasunod, kundi pati na rin sa maraming institusyon at organisasyon na nakatuon sa kanyang mga turo. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang Oktubre Contefarde. Ang mga tao mula sa iba-ibang antas ng buhay ay inaalala siya sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawa ng kabutihan at pag-aalaga sa kalikasan. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala yakapin ang kasimplihan, mamuhay may pagkakasundo sa kalikasan, magdala ng kapayapaan sa mga komunidad. Kaya, Katoliko o naghahanap ng inspirasyon, si San Francisco ay kahangahangang pagnilayan, si Francisco ay kahangahangang tao na pagnilayan.